Nagbanta ang Iran na maaaring lalo pang tumaas ang presyo ng langis habang patuloy ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa kanilang bansa. Ayon kay Ebrahim Solfakari, tagapagsalita ng Iran Military Command, posibleng lumobo ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado kung lalala pa ang sigalot sa rehiyon. هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند. بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. Sa gitna ng tensyon, 3 panibagong barko ang tinamaan ng mga hindi patukoy na projectile sa Strait of Hormuz. Kabilang sa mga nasira, ang isang Thai flag bulk vessel na tinamaan ng 2 projectile na nagdulot ng sunog sa engine room at nag-iwan ng 3 crew member na nawawala. 2 pang barko kabilang ang isang Japan flag container ship at isang Marshall Islands flag bulk carrier ang nagtamuri ng pinsala bagamat ligtas ang mga crew. Dahil sa mga pag-atake, halos napahinto na ang paglalayag ng mga oil tanker sa naturang karagatan at daan-daang mga barko ang nakaangkla habang naghihintay na humupa ang sitwasyon. Nangako ng paghihiganti ang bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei sa kanyang unang pahayag matapos maluklok sa kapangyarihan. Ayon sa mensaheng binasa sa State Television ng Iran, hindi umano titigil ang bansa hanggang hindi na ipaghihiganti ang mga nasawi sa mga pag-atake ng United States at Israel. Ipinahayag din ni Khamenei na patuloy na ipagtatanggol ng Iran ang sarili at handa itong harapin ng mga susunod pang hamon sa digmaan. Nagpasalamat din siya sa military ng Iran na ani ay nagpapatatag sa bansa sa gitna ng mga pag-atake. Ayon kay Khamenei, malaking papel ang ginagampanan ng mga sundalo sa pagpigil na mapasailalim o mahati ang Iran habang patuloy na pinupuntirya ng mga pag-atake ang bansa. Kasabay nito, nanawagan din siya ng pagkakaisa sa mga mamamayan ng Iran. Binigyang diin niya na sa gitna ng digmaan at pressure mula sa ibang bansa, kailangang magkaisa ang mga Iranian upang ipagtanggol ang kanilang bansa. Sa Bahrain naman, nasunog ang oil refinery roon dahil rin sa Iranian missile. Tinarget din ng Iran ang Israel Embassy roon pero nasanggay ito. Lumiyab din ang Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait. Pinuntirya yan ng Iran dahil ginagamit itong base militar ng Amerika. Halos magdamag umalingaw-ngaw ang mga sirena roon. Hudyat na sinasangga ang mga missile na pumapasok sa bansa. Sa West Bank naman, nagmistulang mga bulalakaw ang mga namataang missile. Papunta yan sa Israel na target ng Iran. Pero kita rin sa video kung paano ito tirahin pabalik ng Israel. Pero ang mga nakalusot, tumama sa ilang bahay sa Tel Aviv. Naglabas naman ng panibagong video ang Amerika sa ginawa nilang pambobomba sa Iranian drone carrier. Una na rin nilang ipinakita ang pagpapalubog sa Iranian warship na nasa baybayin ng Sri Lanka. Higit 80 ang nasawi riyan. Tumulong ang Sri Lankan government sa pag-recover ng mga nasawi. Ayon sa Israeli Army, 60% ng Iranian missile launcher ang nasira na sa operasyon. Sa kabila niyan, patuloy nilang binobomba ang Iran. Gayon din ang Lebanon kung nasaan ang militanteng grupong Hezbollah. Magbibigay naman ng tulong ang France sa Lebanese Armed Forces ng armored transport vehicles para sa humanitarian aid. Samantala, tumulong naman ang ilang European countries sa pagsangga ng mga Iranian drone. Kabilang na riyan ang United Kingdom, France at Greece. Sa huling tala, umabot na sa higit 1,000 ang nasawi sa lumalawak na bakbakan ng US, Israel at Iran. Si US President Donald Trump naman, na isa sa pangunahing nag-utos ng pag-atake sa Iran, iginiit na dapat may papel siya sa pagpili ng susunod na leader ng Iran. Sinabi ni Trump sa isang phone interview sa Reuters. Idiniin niya na hindi siya pabor na maging leader ang anak ng nasawing Iranian Supreme Leader. Sa isang interview, sinabi pa ni Trump na gusto na niyang matapos ang sigalot sa Iran dahil meron na siyang sunod na target na bansa. But what's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first. Una nang inatake ng Amerika ang Venezuela bago ang Iran dahil umano sa drug cartel doon. Isang umaga na parang ordinaryong araw lang ang nagsimula sa Iran, hanggang sa biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na pagsabog na yumanig sa kabisera. Sa loob ng ilang minuto, nagbago ang atmosphere ng buong bansa. Ang mga tao na patingin sa langit, ang komunikasyon nagkagulo at ang military radar systems nagsimulang mag-alert. Walang mahabang babala, walang ultimatum na narinig ng publiko. Ang sumunod na mga oras ang naging isa sa pinakamabilis at pinaka-intense na military escalation na naitala sa modernong geopolitics. Sa loob lamang ng 12 oras, isang coordinated strike campaign ang tumama sa iba't ibang strategic targets sa Iran. Ang bilis, lawak at timing ng operasyon ang dahilan kung bakit maraming analyst ang nagsabing hindi ito ordinaryong airstrike campaign. Isa itong operasyon na malinaw na pinagplanuhan ng matagal at isinagawa ng sabay-sabay ang iba't ibang attack platforms para makuha ang maximum impact bago pa makapag-organize ng depensa ang target na bansa. Paano isinagawa ang 12 oras na pag-atake? Ang unang yugto ng operasyon ay nagsimula sa sabayang pag-launch ng precision weapons mula sa iba't ibang direksyon.
Sa ganitong klase ng military strategy, ang layunin ay hindi lang tumama kundi malito ang depensa ng kalaban. Kapag sabay-sabay dumating ang banta mula sa iba't ibang altitude at trajectory, mas nahihirapan ang air defense systems na tukuyin kung alin ang uunahin nilang harangin. Ang mga strike ay nakatuon sa tinatawag na high-value targets. Ito ang mga lugar na may direktang epekto sa kakayahan ng bansa na mag-coordinate ng military response. Kabilang dito ang command centers, missile facilities, radar installations, at mga strategic compounds na may kaugnayan sa national leadership structure. Ang ganitong pagpili ng target ay hindi random. Ito ay base sa intelligence analysis, surveillance data, at long-term monitoring ng galaw ng mga critical assets. Habang isinasagawa ang unang wave, sumunod agad ang ikalawa at ikatlong wave ng strikes. Ito ang tinatawag sa military doctrine na layered assault. Ibig sabihin, hindi binibigyan ng oras ang kalaban na makabawi o makapag-reorganize. Sa bawat wave, mas lumiliit ang kakayahan nitong sumagot. Sa loob ng ilang oras, ang buong operasyon ay nagmistulang tuloy-tuloy na pressure na walang pahinga. Ano ang tinamaan sa loob ng isang gabi? Hindi lang iisang lugar ang naapektuhan. Sa loob ng kalahating araw, maraming bahagi ng Iran ang nakaranas ng epekto ng operasyon. May mga lungsod na nawalan ng kuryente. May communication systems na pansamantalang bumagsak. May transport routes na nasira o isinara bilang safety measure. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang military ang apektado kundi pati civilian life. Ang biglaang disruption ng infrastructure ay nagdulot ng panic buying sa ilang lugar. May mga residente na nagmadaling mag-imbak ng pagkain, tubig, at fuel dahil sa takot na tumagal ang krisis. May ilan ding umalis sa mga lungsod para maghanap ng mas ligtas na lugar. Ang ganitong reaksyon ay normal sa mga sitwasyong hindi malinaw kung gaano kalawak o katagal ang magiging labanan. Bukod sa physical damage, malaki rin ang psychological effect. Ang sunod-sunod na pagsabog at sirena ay nagdulot ng matinding kaba sa populasyon. Sa ganitong mga sandali, ang pinakamalakas na armas ay hindi lang missiles kundi uncertainty. Kapag hindi alam ng publiko kung ano ang susunod na mangyayari, mas tumitindi ang takot at tensyon. Ano ang agarang resulta? Matapos ang unang 12 oras, malinaw na may malaking epekto ang operasyon sa strategic structure ng bansa. May mga ulat na ilang matataas na opisyal at security figures ang naapektuhan na nagdulot ng pansamantalang kalituhan sa chain of command. Sa military perspective, kapag ang command structure ay nagulo, bumabagal ang decision-making at humihina ang coordination ng depensa. Sa regional level, agad ding tumaas ang alert status ng mga kalapit na bansa. Maraming radar systems ang na-activate at airspace monitoring ang pinaigting. Ang mga ganitong hakbang ay indikasyon na ang situation ay hindi na lamang lokal na insidente, kundi posibleng magkaroon ng mas malawak na epekto sa rehiyon. Sa international stage, mabilis ang naging reaksyon ng iba't ibang bansa. May mga nanawagan ng agarang de-escalation, may naglabas ng pahayag ng pagkabahala, at may nagsimulang maghanda sakaling lumawak ang tensyon. Kapag ang malalaking kapangyarihan ang sangkot sa isang military escalation, automatic itong nagiging global concern dahil maaaring maapektuhan ang ekonomiya, seguridad, at stability ng maraming bansa. Paano tumugon ang Iran? Hindi nagtagal ay naglabas ng tugon ang Iran sa pamamagitan ng sariling military actions. Ang ganitong response ay bahagi ng deterrence principle. Kapag ang isang bansa ay umatake at walang naging sagot ang kabilang panig, maaaring magmukhang mahina ito sa mata ng kalaban at ng sarili nitong mamamayan. Kaya mahalaga sa strategic doctrine ang pagpapakita na may kakayahan pa ring gumanti. Kasabay ng military response, naglabas din ng mga pahayag ang pamahalaan upang ipakita na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Sa panahon ng krisis, mahalaga ang messaging dahil ang morale ng publiko ay nakadepende sa kumpiyansa nila sa liderato. Kapag naniniwala ang mamamayan na matatag pa ang pamahalaan, mas mababa ang tsansang magkaroon ng internal unrest. Ano ang posibleng plano ngayon? Sa kasalukuyan, ang direksyon ng Iran ay nakatuon sa 3 pangunahing layunin: pagpapatatag ng depensa, pagpapanatili ng internal stability, at paggalaw sa diplomatic front. Ang pagpapalakas ng defense readiness ay mahalaga para maiwasan ang panibagong strike. Ang internal stability naman ay critical upang hindi magkaroon ng power struggle,
o kaguluhan sa loob ng bansa. Samantala, ang diplomatic efforts ay ginagamit upang makakuha ng international support at ma-pressure ang kalaban na bumalik sa negosasyon. Ang kombinasyon ng tatlong ito ang karaniwang strategy ng isang bansang nakaranas ng biglaang military escalation. Hindi sapat ang lakas ng armas lamang. Kailangan ding gamitin ang politika at diplomasya upang mapanatili ang balanse ng sitwasyon. Ang 12 oras na operasyon na ito ay nagpakita kung gaano kabilis magbago ang geopolitical landscape kapag nagbanggaan ang malalaking kapangyarihan. Sa modernong panahon, hindi na kailangan ng mahabang digmaan para magbago ang direksyon ng kasaysayan. Minsan, sapat na ang isang maikling window ng matinding aksyon para mabago ang balanse ng kapangyarihan sa isang rehiyon. Ang tunay na epekto ng ganitong pangyayari ay hindi agad nasusukat sa loob ng isang araw. Lumalabas ito sa paglipas ng panahon habang nakikita kung paano nag-a-adjust ang mga bansa, paano nagbabago ang alliances, at paano nagre-react ang global community. Ang mga susunod na linggo at buwan ang magpapakita kung ang nangyaring iyon ay simula ng mas malalim na tensyon o simula ng panibagong yugto ng negosasyon. Sa huli, isang bagay ang malinaw. Ang nangyari sa loob ng 12 oras ay patunay kung gaano kabilis magbago ang mundo kapag ang military power, political will, at strategic timing ay nagsabay sa iisang sandali. At habang patuloy na nagmamasid ang buong mundo, nananatiling bukas ang tanong, ito ba ay isang isolated strike lamang o simula ng mas malaking kabanata sa kasaysayan ng global power struggle? Sa tingin mo, ito na ba ang simula ng mas malaking digmaan? Hanggang saan kaya aabot ang tensyon na ito? Magtatapos ba ito sa negosasyon o sa mas matinding labanan? I-komento mo naman iyo sa ibaba, paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.